pinakamalalaking secret vaults na kunan ng kamera. Ang vault ay isang ligtas at matibay na silid na ginagamit upang mag-imbak ng mahahalagang bagay tulad ng ginto, pera at dokumento. Ngunit paano kung may matuklasan kang vault, ano ang gugustuhin mong maging laman nito? Marami na din kasing mga natuklasang vault na kung saan ay naglalaman ito ng mga mahahalagang bagay. Ano-ano kaya ito? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin din natin ang 10 mga secret vaults. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Padmanabhaswamy Temple Vaults, India. Ang Padmanabhaswamy Temple ay isang sikat na templo sa Tiruvananthapuram, Kerala, India. Ito ay kilala dahil sa mga lihim na silid o vaults na naglalaman ng napakaraming kayamanan. Noong 2011 ay iniutos ng Supreme Court ng India na buksan ang ilang vaults para makita kung ano ang nasa loob nito. Sa 6 na vaults ay 5 ang nabuksan at naglalaman ng mga gintong alahas, diamanteng corona, gintong coins at iba pang mamahaling bagay. Ang kabuuang halaga ng mga ito ay tinatayang aabot sa bilyon-bilyong dolyar. Kaya itinuturing ang templo bilang isa sa pinakamayamang religious site sa mundo. May 6 na vaults sa templo na pinangalan ng A, B, C, D, E at F. Sa lahat ng ito, ang Vault B ang pinakatanyag at pinakamisteryoso dahil hindi pa ito nabubuksan hanggang ngayon. Ayon sa mga kwento, ang Vault B ay may sumpa at sinasabing kapag ito ay binuksan, maaring magdala ito ng kapahamakan o malas. Dahil dito ay maraming mga eksperto ang natatakot na subukang buksan ito. May mga ulat na noong mga nakaraang taon ay may mga nagtangkang buksan ang Vault B. Pero sinasabing bigla raw lumitaw ang malalaking ahas sa paligid nito. May iba namang nagsabi na tuwing sinusubukang buksan ito ay naririnig ang tunog ng alon ng dagat mula sa loob. Sinasabi ng iba na ang vault na ito ay maaaring konektado sa dagat at kung mabuksan ito ay posibleng magdulot ito ng malaking sakuna. Gayun din, ang Vault B ay may pintuang gawa sa bakal at may mga ukit ng ahas at sinaunang simbolo. Ayon sa mga naniniwala, ang mga ukit na ito ay babala na hindi dapat ito buksan ng basta-basta. May paniniwala rin na ang vault ay mabubuksan lang gamit ang isang espesyal na ritual na tinatawag na mantra na tanging mga bihasang pari lang ang nakakaalam. Kapag hindi ito nabuksan sa tamang paraan, ay maaari raw itong magdala ng malas sa templo at sa buong lungsod. Samantala, ang ibang vaults na nabuksan ay naglalaman ng maraming yaman gaya ng gintong trono, gintong estatwa, mga singsing at iba pang mamahaling bagay. Isa sa mga natagpuan ay isang gintong estatwa ni Vishnu na may taas na halos 4 feet at punong-puno ng mga gems. Number 2, Los Alamos Tunnel Vault, USA. Ang Los Alamos Tunnel Vault ay isang lihim na imbakan sa Los Alamos, New Mexico, USA. Itinayo ito noong 1948 hanggang 1949 sa gilid ng isang bundok sa Los Alamos Canyon. Ang lagusan nito ay may habang 230 feet at gawa sa makapal na simento para ito ay maging matibay. Sa dulo ng tunnel ay may malaking silid na may matibay na bakal na pinto tulad ng pinto sa bangko. Sa loob naman ay mayroong 5 hiwalay na imbakan na may sarili ring mga pinto para sa dagdag na proteksyon. Ginawa ang tunnel vault na ito para sa pagtatago ng mga mahalagang bagay na may kinalaman sa nuclear weapons. Noong panahon ng Cold War ay kailangang magtago ng gobyerno ng Amerika ng mga material sa isang ligtas na lugar bago dalhin sa iba't ibang test sites tulad ng sa Nevada at mga isla sa Pacific Ocean. Dahil napakalihim nito ay kaunti lang ang nakakaalam kung saan ito matatagpuan at kung ano talaga ang gamit nito. Bukod sa pagiging imbakan, ginamit din ng Los Alamos Tunnel Vault sa mga science experiments. Isa sa mga mahalagang nadiskubre rito ay ang neutrino, isang maliit na particle sa science na may mahalagang papel sa physics. Dahil dito ay may mga sayentipiko na nanalo ng Nobel Prize dahil sa kanilang mga natuklasan sa lugar na ito. Ipinapakita nito na hindi lang ito para sa pagtatago ng armas, kundi para rin sa mahalagang mga pag-aaral sa agham. Subalit napakahigpit ng seguridad sa Los Alamos Tunnel Vault noong aktibo pa ito. Mayroong guard tower na may mirror bulletproof. May mga butas sa dingding kung saan pwedeng gamitin ang baril kung may sumubok na pumasok ng hindi pinapayagan. Ang mga pumapasok sa lugar ay may special pass at dumadaan sa mahigpit na inspeksyon. Kaya noong 2013 ay tinanggalan na ng lihim ang Los Alamos Tunnel Vault. Ginawang tourist spot ang lugar upang ipakita sa publiko ang kasaysayan nito.
Ginawa ito para sa pagdiriwang ng 70th anniversary ng Los Alamos National Laboratory. Number 3. Kingsway Exchange Tunnels, UK. Ang Kingsway Exchange Tunnels ay isang malaking sikretong lagusan sa ilalim ng High Holborn sa London, UK na may makulay at misteryosong kasaysayan. Itinayo ito noong World War II upang magsilbing proteksyon sa mga tao mula sa matinding pambobomba ng mga kaaway. Sa halip na gamitin bilang pampublikong silungan ay ginamit ito ng gobyerno para sa mga mahalagang komunikasyon at pagtatago ng sensitibong dokumento. Mula 1945 hanggang 1949 ay ginamit ito ng Public Record Office bilang isang ligtas na imbakan ng mga mahahalagang papeles ng pamahalaan. Ngunit noong 1949 ay kinuha ng General Post Office o GPO ang pamamahala sa mga lagusan at sinimulan nilang palawakin ito. Dinagdagan nila ng 4 pang lagusan upang mas mapaunlad ang komunikasyon sa loob. Natapos naman ang pagpapalawak noong 1954 at noong 1956 ay naging bahagi ang lagusan sa TAT-1, ang unang linya ng telepono na nag-uugnay sa UK at Amerika. Samantala sa mga sumunod na taon ay tinawag ang facility na Kingsway Trunk Switching Center kung saan mahigit 200 na tao ang nagtatrabaho dito. Mayroon itong kumpletong pasilidad upang gawing komportable ang mga empleyado. May sariling kainan, T-bar at isang bar na sinasabing pinakamalalim sa buong UK dahil ito ay nasa 60 meters sa ilalim ng lupa. Sa loob din ng facility ay may malalim na balon na nagsisiguro ng sapat na supply ng tubig at pagkain upang makasurvive ang mga tao sa loob ng ilang buwan kung sakaling magkaroon ng nuclear attack. Dahil sa pagiging mahalagang facility ng gobyerno ay tiniyak na may mahigpit na seguridad ang Kingsway Tunnels. Hindi basta-basta nakakapasok ang sinuman at tanging piling kawani lamang ang may access sa mga sikreto ng lagusan. Ang mga underground tunnel ay may komplikadong network ng mga kable, switchboard at mga communication equipment na ginagamit sa malalaking operasyon, lalo na noong panahon ng Cold War, kung kailan kinakailangan ang matibay at ligtas na komunikasyon. Subalit noong 1980s ay unti-unting isinara ang facility matapos matuklasan na mayroong asbestos sa mga dingding at kisame ng lagusan. Ang asbestos ay isang delikadong materials na maaring magdulot ng sakit sa baga kapag nalanghap. Kaya noong 1995, halos lahat ng mga kagamitan sa loob ng tunnel ay inalis at ito ay iniwan na lamang na walang gaanong gamit. Number 4. Urgstall Tunnels, Europe. Ang mga Urgstall Tunnels ay mga lumang lagusan sa ilalim ng lupa na matatagpuan sa Europe, lalo na sa Austria at Germany. May mahigit 2,000 na tunnel ang nadiskubre, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung sino ang gumawa at kung bakit ito ginawa. Ang mga lagusang ito ay makitid at mababa, kaya mahirap pasukin. Kadalasan ang taas nito ay nasa 1 hanggang 1.4 meters lang, habang ang lapad naman ay halos 60 centimeters. Dahil dito ay kailangan gumapang ang mga pumapasok dito. Samantala, isa sa mga tanong tungkol sa Urgstall Tunnels ay kung para saan ito ginamit. Wala itong tamang ventilation at iisa lang ang pasukan. Kaya iniisip ng iba na baka ginamit ito bilang taguan noong panahon ng digmaan. Pero dahil sa sikip at hirap ng pagpasok ay mukhang hindi ito praktikal na taguan. May nagsasabi rin na baka ito ay isang lihim na daanan papunta sa ibang lugar. Maliban dito, may iba pang mga ideya kung ano ang gamit ng mga tunnel na ito. Ayon sa ilang eksperto, baka ginamit ito sa mga ritual o panalangin noong unang panahon. Sa ilang lugar ay may mga kwento na ang mga tunnel na ito ay tahanan ng mga duwende o engkanto. Tinatawag pa nga ito ng ilan bilang butas ng duwende dahil sa paniniwalang dito raw sila nakatira. Kaugnay pa nito, kapansin-pansin din ang maayos na pagkakagawa ng mga Urgstall Tunnels. Makinis ang mga pader nito at mukhang ginawa ng maingat. Wala rin halos gamit o mga bagay na natagpuan sa loob, kaya mahirap matukoy kung sino ang gumawa nito at kung kailan ito ginawa. Wala ring sapat na ebidensya na makakatulong upang malaman ang kasaysayan nito. At kahit maraming pag-aaral na ang ginawa ay nananatili pa ring palaisipan ang mga Urgstall Tunnels. Hindi pa tiyak kung ito ba ay ginawa noong Middle Age o mas nauna pa. Maraming naniniwala na ang mga ito ay bahagi ng sinaunang kasaysayan ng Europe, pero wala pang tiyak na sagot kung bakit ito ginawa at paano nagamit noon. At dahil sa kanilang kakaibang itsura at misteryo ay maraming tao ang gustong makita ang mga Urgstall Tunnels. Maraming turista ang bumibisita sa mga lugar kung saan ito matatagpuan upang maranasan ang pagpasok sa loob.
pero hindi basta-basta maaaring pumasok dahil delikado at madaling maligaw. Number 5, Initiation Wells at Quinta da Regaleira, Portugal. Ang Quinta da Regaleira ay isang sikat na lugar sa Sintra, Portugal na puno ng misteryo at kagandahan. Isa ito sa mga pinakakakaibang pasyalan sa Portugal dahil sa mga lumang istruktura at nakatagong lihim. Ang lugar ay pagmamay-ari noon ni Antonio Augusto Carvalho Monteiro, isang mayamang negosyante na mahilig sa mga misteryo at simbolo. Ang kanyang palasyo ay idinisenyo ng Italian architect na si Luigi Manini, na gumamit ng iba't ibang style tulad ng Gothic at Renaissance. Samantala, isa sa mga pinakapinupuntahan sa Quinta da Regaleira ay ang Initiation Wells. Ito ay dalawang malalim na balon na may spiral na hagdanan na pababa sa ilalim ng lupa. Ang mga balon na ito ay hindi ginawa para sa tubig, kundi para sa mga lihim na seremonya noon. Ang mas malaking balon ay may lalim na 27 meters at may 9 na palapag. Sinasabi na ang bilang na ito ay may espesyal na kahulugan na sumisimbolo sa espiritual na paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Maliban pa rito, kapag bumaba ka sa balon ay makikita mo sa sahig ang isang mosaic cross na sinasabing may koneksyon sa Knights Templar, isang sinaunang grupo ng mga warrior monk. Mula sa ilalim ng balon ay may mga tunnel o lagusan na nagdudugtong sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ang mga daanang ito ay parang maze na sumisimbolo sa paglalakbay ng isang tao mula sa pagiging walang alam patungo sa pagkakaroon ng karunungan. Bukod sa Initiation Wells ay marami pang ibang istruktura sa Quinta da Regaleira na may malalim na kahulugan. Isa dito ay ang chapel kung saan may mga ukit na may kaugnayan sa alchemy at relihiyon. Mayroon ding Regaleira Tower na sinasabing nagpapakita ng pangarap ng tao na maabot ang mas mataas na antas ng buhay. Sa buong garden naman ay makikita ang mga estatwa ng mga sinaunang Diyos at Diyosa na nagpapakita ng koneksyon ng tao sa kalikasan. Ngunit ayon sa mga kwento, ginagamit noon ang balon para sa mga pagsubok sa mga sumasali sa lihim na grupo. Ang mga taong sumasali ay bababa sa balon, tatahak sa madilim na lagusan at aakyat pabalik upang ipakita ang kanilang lakas ng loob at tapang. Marami ang naniniwala na ang mga Freemasons at iba pang grupo ay gumagamit ng lugar na ito sa kanilang mga ritual. Number 6, Capitol Hill Tunnels, USA. Ang Capitol Hill Tunnels sa United States ay isang malaking network ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Ang mga lagusang ito ay nagkokonekta sa iba't ibang gusali sa Washington DC, lalo na sa paligid ng Capitol Hill, kung saan nagtatrabaho ang mga senador at kongresista. Ginagamit ang mga ito para sa madaling paglipat ng mga tao at gamit mula sa isang gusali patungo sa iba pa nang hindi kinakailangang dumaan sa labas. Samantala, nagsimula ang pagtatayo ng mga lagusan noong huling bahagi ng 1800s. Una itong ginamit para sa pagdadala ng mga aklat mula sa Library of Congress papunta sa Capitol Building gamit ang isang conveyor belt. Sa paglipas ng panahon ay pinalawak ang mga lagusan upang mapadali ang paglalakad ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na tuwing masama ang panahon. Gayun din naman, noong 1912 ay naglagay ng subway system sa ilalim ng lupa upang mabilis na makabiyahe ang mga senador mula sa kanilang opisina papunta sa Capitol. Gumamit sila ng maliliit na tren na dekuryente. Sa paglipas ng panahon ay pinalawak ito para maisama ang mas maraming gusali tulad ng Dirksen, Hart at Rayburn House office buildings. Dagdag pa rito, ginawa ang mga lagusan upang gawing mas mabilis at komportable ang paglipat ng mga tao sa loob ng Capitol Complex. Hindi na nila kailangang dumaan sa labas, lalo na kapag may ulan at snow. Bukod dito ay may ilang bahagi ng lagusan na may mga maliliit na tindahan, kainan at iba pang serbisyo para sa mga empleyado ng gobyerno. Ang ilang bahagi ng mga lagusan ay may palamuti rin tulad ng mga sining na ginawa ng mga estudyante mula sa iba't ibang estado sa Amerika. Isa sa pinaka-popular na lagusan ay ang Cannon Tunnel na nagkokonekta sa Cannon House Office Building papunta sa Capitol. Number 7, The Fishbones, France. Ang The Fishbones ay isang sikretong lagusan na natagpuan sa ilalim ng Croix Rouge Hill sa Lyon, France. Nadiskubre ito noong February 18, 1959 habang ginagawa ang isang bagong daanan para mabawasan ng traffic sa lungsod. Habang naguhukay, ay natagpuan ng mga manggagawa ang isang lumang balon na may 32 na magkakaugnay na lagusan na hugis buto ng isda. Dahil dito ay tinawag itong arêtes de poisson o fishbones. Kaugnay pa nito, ang bawat lagusan ay may haba na umaabot ng halos 30 meters.
At noong 1961, habang patuloy ang pagsusuri, ay may nadiskubring bagong bahagi ng lagusan kung saan may mga gamit tulad ng lumang lagari, kutsara at iba pang bagay. May nakita rin silang mga buto ng tao at isang lumang korona na gawa sa tanso na may gintong dahon. Sinasabing mula ito sa panahon ng mga Romano, pero hindi pa rin tiyak kung bakit ginawa ang mga lagusan na ito. Gayun din naman ay maraming kwento ang lumabas tungkol sa tunay na gamit ng mga lagusan. Sabi ng iba ay maaaring ginamit ito bilang kanal ng tubig o taguan. Ang iba naman ay naniniwalang ginawa ito bilang daanan ng mga Romano para sa kanilang kayamanan. May mga nagsasabi rin na ginamit ito bilang isang ligtas na lugar kung sakaling may digmaan. Subalit hanggang ngayon ay walang ebidensya na makapagpapatunay kung alin ang totoo. Karagdagan pa dito ang isa pang sikat na paniniwala ay ginamit ito ng mga Knights Templar para itago ang kanilang kayamanan. Sinasabi ng ilang eksperto na malawak at maayos ang pagkakagawa ng mga lagusan, kaya posible raw na ginawa ito ng isang mayamang grupo tulad ng Knights Templar. Pero wala pa ring matibay na patunay na sila nga ang gumawa nito. Subalit noong 2007 ay muling sinuri ng mga eksperto ang mga lagusan. Kahit mahirap pag-aralan dahil sa mga modernong gusali sa ibabaw, ay natagpuan nila ang ilang marka sa pader na tila isinulat noong sinaunang panahon. At noong 2010 ay ginamit ng isang espesyal na paraan upang malaman ang edad ng mga bato. Lumabas na posibleng itinayo ang mga lagusan noong 100 BC hanggang 1st century AD kasabay ng paggawa ng Roman Amphitheater sa Lyon. Number 8. Festungsfront oder Wartebogen, Poland. Ang Festungsfront oder Wartebogen o tinatawag ding Międzyrzecki Region o Moksnione ay isang malaking kuta sa Poland na itinayo ng Nazi Germany mula 1934 hanggang 1944. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga ilog Oder at Warta, malapit sa bayan ng Międzyrzec. Ang kuta ay itinayo bilang depensa laban sa posibleng pag-atake mula sa Soviet Union. Samantala, ang kuta ay may mahigit 100 concrete buildings na konektado sa pamamagitan ng 32-kilometer underground tunnel. Ang mga lagusan ay umaabot sa lalim na 40 meters. Sa loob nito ay may mga silid para sa mga sundalo, mga pagawaan, communication room at kahit mga istasyon ng tren. Dahil dito ay mabilis na nakakagalaw ang mga sundalo at kagamitan ng hindi nakikita ng kalaban. Ang mga hallway na ito ay ginawa upang maprotektahan ang mga sundalo at kanilang armas mula sa mga pagsalakay sa himpapawid. Ngunit sa kabila ng laki at tibay nito ay hindi ito nagamit ng lubusan. Kaya noong January 1945 nang lusubin ng Soviet Union ay mabilis nilang nasakop ang kuta sa loob lamang ng 3 araw. Hindi nagamit ng maayos ng mga Germans ang kuta at iniwan ito habang sila ay umatras pabalik sa Germany. Sa ngayon ang Festungsfront oder Wartebogen ay isa ng sikat na tourist attraction sa Poland. Maraming bahagi nito ang maaring bisitahin sa pamamagitan ng mga guided tour. Isa sa mga kilalang bahagi nito ay ang Boryshin Loop, kung saan makikita ang mga lumang gusali at malalalim na lagusan. Pwedeng pasukin ng mga turista ang ilang bahagi ng hallway sa ilalim ng lupa, kung saan makikita ang mga lumang kagamitan at sulat ng mga German soldiers sa dingding. Sa kabila nito ay may mga kwento rin na nagsasabing may mga nakatagong kayamanan sa loob ng kuta. Ayon sa ilang tao, maaaring nag-iwan ang mga Nazi ng mga gintong bulyon at mahalagang dokumento bago sila tumakas. Maraming treasure hunters na ang nagtangkang maghanap nito, pero hanggang ngayon ay wala pang ebidensya na nagpapakita na totoo ang mga kwentong ito. Pero sa kabila nito ay patuloy pa ring pinaniniwalaan ng iba na may malaking sikreto ang kuta na naghihintay na madiskubre. Number 9. Paseto di Borgo, Italy. Ang Paseto di Borgo ay isang lumang lihim na daanan sa Rome, Italy na nag-uugnay sa Vatican City at Castel Sant'Angelo. Ang daanang ito ay may haba na umaabot sa 800 meters at itinayo noong 1277 sa utos ni Pope Nicholas III. Ginawa ito bilang ligtas na daanan ng mga papa kapag may panganib sa Vatican. Noon ay madalas na may gulo at pagsalakay kaya kailangan ng isang daan na magagamit nila para makatakas papunta sa isang ligtas na lugar tulad ng Castel Sant'Angelo. Samantala noong 1494 ay ginamit ni Pope Alexander VI ang daanang ito upang makatakas mula sa pagsalakay ng mga sundalo ni King Charles VIII ng France. At noong 1527 ay ginamit din ito ni Pope Clement VII para tumakas mula sa tinatawag na Sacco di Roma, kung saan sinalakay ng mga sundalo ni Emperor Charles V ang lungsod ng Roma.
Kaya kung wala ang Paseto de Borgo, ay maaaring nakapture ang mga Papa at ang Vatican. Gayun din naman ay ginamit din ito upang maglipat ng mga bilanggo mula Vatican patungo sa Castel Sant'Angelo na noon ay ginagamit bilang kulungan. Habang lumilipas ang panahon ay ilang papa tulad ni na Pope Nicholas V, Sixtus IV at Alexander VI ang nagpatibay ng daan upang mas mapalakas at maprotektahan ito. Sa ngayon ang Paseto de Borgo ay isang kilalang tourist attraction sa Roma. Hindi ito laging bukas para sa mga tao pero may mga espesyal na tour kung saan maaaring makita ang loob nito. Sa unang tingin ay mukhang ordinaryong pader lang ito sa Vatican pero sa loob ay puno ito ng lihim at kasaysayan. Ang makakapal na dingding nito ay ginawang proteksyon para sa mga papa noong panahon ng kaguluhan at hanggang ngayon ay nananatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Vatican at Roma. Number 10. Tunnels of Cu Chi, Vietnam. Ang mga lagusan ng Cu Chi sa Vietnam ay isang malawak at sikretong sistema ng mga tunnel na ginamit ng mga Vietcong noong Vietnam War. Matatagpuan ito sa distrito ng Cu Chi malapit sa Ho Chi Minh City. Ang mga tunnel na ito ay ginawa upang magsilbing taguan, daanan at tirahan para sa mga sundalong Vietnamese na lumalaban sa mga Amerikano. Ang kabuuang haba nito ay umaabot sa humigit kumulang 250 kilometers at umaabot mula sa lungsod hanggang sa mga liblib na lugar sa kagubatan. Dahil dito ay naging napakahirap para sa mga kalaban na matunton ang mga sundalo ng Vietcong. Samantala, sinimulan ang paggawa ng mga lagusan noong 1940s sa panahon ng digmaan laban sa mga French. Noong sumiklab ang Vietnam War ay mas pinaganda at pinahaba pa ito upang mapakinabangan sa iba't ibang paraan. Ang mga lagusan ay ginamit bilang taguan ng mga armas at pagkain, hospital para sa mga sugatang sundalo, lugar ng pahingahan at daanan upang makaiwas sa mga kalaban. Maraming bahagi rin ng tunnel ay may 3 palapag, kaya nagbigay ito ng sapat na proteksyon laban sa mga pambobomba ng kaaway. Ang mga entrance nito ay maingat na tinakpan ng mga dahon at lupa upang hindi agad makita. Gayun din naman isa sa mga dahilan kung bakit matibay ang mga lagusan ay dahil sa uri ng lupa sa Cu Chi. Madaling hukayin ng lupa rito pero nagiging matigas ito tulad ng semento kapag natuyo. Sa paggawa ng mga tunnel, ay sinigurado rin na may sapat na ventilation para sa hangin. Ang ilan sa mga ventilation ay itinago sa pamamagitan ng paglalagay nito sa loob ng mga punso ng anay upang hindi mapansin ng kalaban. Gayunpaman ay mahirap ang buhay sa loob ng mga tunnel. Madalas ay napakadilim at kulob ang hangin, kaya mahirap huminga. Kakaunti lang ang pagkain at maraming sundalo ang nagkasakit dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at tamang nutrisyon. Bukod dito ay may mga bitag rin sa loob na itinanim ng mga Vietcong para protektahan ang kanilang lagusan mula sa mga sumasalakay. Karaniwan ding may mga insekto at hayop tulad ng mga ahas at daga na nagiging dagdag na problema sa mga nasa loob.